Good day, ma'am. So, ang topic mo is continuation ra kang Kwaresma sa Rule 114 bail sa section 21 mo siya nag-stop. So, continue na to sa section 22. So, section 22, cancellation of bail. Upon application of the bondsman with due notice to the prosecutor, the bail may be cancelled upon surrender of the accused or proof of his death. So, makancel daw ang bail sa usa ka akusado kung kini na pamatud-an nga siya namatay na, no? Or kuan kanang makahatag og proof o yang side na siya gyud na matay na. So, the bail shall be deemed automatically cancelled upon acquittal of the accused, the dismissal of the case, or execution of the judgment of conviction. So, ang bail automatically nga makancel na siya. So, pinaagi sa pagpawalang sala or mabswelto siya, or ang akusado mabswelto, madismiss iyang kaso, then ang iyang judgment for execution for conviction is mawala na sa iyang criminal record, no? So in all instances, the cancellation shall be without prejudice or liability on the bond. So that's it for section 22. Then jump ta sa section 23, arrest of the accused out on bail, no? So for the purpose of surrendering the accused, the bondsman may arrest him or upon written authority endorsed on a certified copy of the undertaking, cause him to be arrested by a police officer or any other person of suitable age and discretion. No, so ang akusado may mahimo nga dakpon sa katong nay authority nga dakop niya ang nakasulat kato sa papel, no? So pwede mo dakop niya ang police officer or any other person nga suitable age, no? So sakto na sa Panginoon. So may tayo sa Panginoon legal age or legal age og sakto na yung pangunahon na. So an accused released on bail may be rearrested without the necessity of a warrant if he attempts to depart from the Philippines without permission of the court where the case is pending. So ang akusado sad bisag nakapiyansa na siya, no? So pwede gyapon siya nga aresto balik sa way pagduha-duha kung mo-attempt siya og hawa sa country diri sa Pilipinas nga walay permiso sa korte, no? Kung asa siya kung asa pending iyang case, no? Kung asa na siya pending cases. So mo to siya section 23. Then section 24, so no bail after final judgment exception. No bail shall be allowed after the judgment of conviction has become final. If before such finality the accused has applies for probation, he may be allowed temporary liberty under his bail. When no bail was filed for or the accused is incapable of filing one, the court may allow his release on the recognizance to the custody of responsible member of the community. In no case shall be allowed after the accused has commenced to serve sentence, no? So kini nagpasabot nga so, kanang wala gyud piyansa nga gitugutan or dili ka piyansa, dili matugutan ang akusado nga makapiyansa after sa final judgment kanang na panan siya sentensya ba, no? So nay exception na except kung before ang final judgment ang akusado naka-apply para sa probation, no? So pwede siya nga kanang hatagan og kagawasan sa korte, temporary nga kagawasan under sa iyang pag-apply og bail. Then
kung ang akusado walay kakayahan or incapable para mag-file og bail or ano, no, so pwede po siya or kanang tugutan siya sa korte nga, kanang tugutan siya sa korte sa iyang release, no, sa pag-recognize sa isip usa ka responsible nga membro sa itong komunidad, no. Ana yang kuan mag-serve na siya sa iyang kuan ba, iyang probation, ana na may exception to. Magkinaunsa dili gyud na tugutan nga maka-file og bail ang usa ka akusado after niya masugdan ang iyang iyang serbisyo alang sa iyang sentensya sa community. Ana siya ang kuan, so mo to ang section 24. Section 25, no, so court supervision of detainees, no, so nagpasabot ni nga ang korte ko, no, mag-supervise sa mga detainees, no, sa ilang accommodation, no, sa ilang health niya, isegregate sad sila, so ilahi sila according to their kuana, sa according sa ilang sexes, then kung minor, adults, then kung sa cases po nila, then ilahi sa tong ng mga diferensya sa mga punto kaya na. So naadiri nga ang executive judges sa regional trial court mag-conduct og monthly inspections, no, sa municipal, provincial o mga city jails o uban pa nga under sa ilang mga jurisdiction, no, para ma-ensure po ang kung sa detainees ba safety. So mao to siya sa section 25. So section 26, so bill not a bar to objections on legal arrest, lack of irregular preliminary investigation. So sa akong pagsabot dan ni is dili bitaw siya pwede dili porket kay nag-apply og bail ug didawat ang court og bail gikan sa akusado is ilan ang bawalan para mo-challenge sa para mo-challenge ang akusado sa pag-aresto kaniya or i-challenge sa akusado ang legality sa iyang warrant, no. So may pagsabot na okay, ang bail biya is temporary release or bayan bail, no. So nakabutang po diri nga the court shall resolve sa nakabutang sa diri nga the court shall resolve the matter as early as practicable but not later than the start of the trial of the case. So dapat kini nga matter dapat resolve sa court, no, so before magsugod ang trial sa iyang kaso, no, para siguruhan na ay natanan straight na ba. So mao to yung sabtan ako sa own understanding about section 26. Jump ta sa rule 115 which is rights of the accused, section 1, no. So rights of accused at the trial. So letter A, to be presumed innocent until the contrary is proved beyond reasonable doubt, no. So may usa ka akusado na katungod nga i-treat siya as innocent until nga ang duda kaniya wala pay proof, no, so or wala pay judgment alang kaniya, no. So B, to be informed of the nature and cause of the accusation against him. So katungod sa akusado nga makahibalo, no, kung unsa hinungdan sa mga akusasyon bato kaniya. So C,
So to be present and defend in person and by counsel at every stage of proceedings, from arraignment to promulgation of the judgment. No? The accused may, however, waive his presence at the trial pursuant to the stipulation set forth in his bail unless his presence is specifically ordered by the court or for purposes of identification. No? So the absence of the accused without justifiable cause at the trial of which he had notice shall be considered a waiver of his right to be present thereat. No? When an accused under custody escapes, he shall be deemed to have waived his right to be present in all subsequent trial dates until custody over him is regained. Upon motion, the accused may be allowed to defend himself in person when it sufficiently appears to the court that he can properly protect his right without the assistance of counsel. So, ang kaning C is naikatungod ang accused sa pagdepend sa galingon in person, no? With the help of the counsel or abogado, no? Then muna tabangan siya every stage sa iyang proceedings or hearing, no? From arraignment to proclamation to until sa final judgment, no? So akusado sad mahimo sad nga dili mo tambong sa maong hearing or trial kung kini sulod sa iyang bail or nakafile siya bail ba, wala sulod sa iyang bail. So unless kung ang iyang presence is gipangita or gi-order sa korte nga dapat na siya dito for identification buha. Then so ang pagkawala sa usa ka akusado walay makatarungan hinungdan, no, way sakto nga rason ba nganong wala siya sa trial nga gipahibaw na siya or gitagaan siya notice, no? So makonsider na siya nga gi-waive niya iyang right na mo present sa korte, no? So then kung ang usa ka akusado sad under sa custody sa authority, no? So mo escape, no? Matik na nga ma-waive iyang katungod pod nga matik pod nga iyang gi-waive iyang katungod nga mo present sa subsequent nga trial dates, mapit sa nga ano sa siya i-trial og balik, no? Taman ra pod na sa o ano siya sa kung kanus siya mabalik sa custody sa autoridad, no? So upon motion ang accused alaw ra mo depend sa iyang kagalingon kung pagbalik niya sa maong hearing or trial makita sa korte nga makadefend siya sa iyang kagalingon ito nga nang way tabang sa counsel or mga abogado. So moto siya ang katulong katungod. Then D, to testify as a witness in his own behalf but subject to cross-examination on matters covered by direct examination. His silence shall not in any matter prejudice him, no? So kaya nagpasabot nga iya siya katungod nga mo testify sa iyang kagalingon, no? Or mo witness in behalf sa iyang kagalingon, no? Sa cross examination sabutan ra pud nga direct adto nga mga pangutana, so ang iyang pagpakahilom ay dili makadaot kaniya. His silence shall not in any matter prejudice him. So na siya katungod nga magpakahilom. Then E, to be exempt from being compelled to be a witness against himself or pasabot nga na siya katungod aron dili mapugos nga
mo-witness batok kaniya or batok siyang kaugalingon. Mo to siya ang E. So next sa iyang katungod is aron matagaan siya matagaan og compulsory nga process o mesyuhan, then masecure ang pagtambong bitaw sa mga witnesses o mga other nga involved sa iyang case o apil na mga evidences, no? Evidences against sa accused, no? Mo to siya nang i-secure bitaw ang ilang pagtambong or ilang attendance na siya. So next is karon matagaan siya og na siya katungod nga matagaan og paspas og dili bias nga judgment bitaw, then public trial na usa na sa katungod sa akusado. Then last is na siya katungod nga mag-appeal sa tanang kaso nga gitugot sa balaod. So moto ang rule 115, no, rights of the accused. So that's it for my report, ma'am, no. So moro to akong topic, ma'am. So thanks for watching, din sorry ma'am kay na gabian gid. Thank you, ma'am. Bye bye.